How to avoid fake agents or how to avoid red flag. Huwag kang magsisend ng mga sensitive information. Nagbigay ka kaagad ng mga details mo sa kanya related sa bank. Trust your gut. Sa kutob lang talaga yan. No receipt, no trust dapat. Kailangan may ipoprovide silang provisional receipts. A credible financial advisor is knowledgeable. You have a discussion with the financial advisor before you purchase. Maraming mga kliyente na nagkakaroon sila ng confusion. Akala ko ba ganito, akala ko ganyan. Kailangan pipili tayo ng someone na pagkakatiwalaan natin. Hey everyone! Welcome back to our YouTube channel. I am Kat. And I am Aika. And nandito na naman tayo ngayon para pag-usapan ang isang panibagong topic na siguradong Correct. magugustuhan nyo, guys. So, Oo ang nga. pag-uusapan natin ngayon is how to avoid fake agents or how to avoid Red flag. Ayan. Nako, favorite na favorite Yeah. yan ng mga tao. Parang marunong nga sila magtingin kung ano yung mga red flag Oo, Pero ang tanong, alam ba Mm-mm. nila kung paano ma-detect yung mga red flag. na financial advisors? Oo, ngayon ko lang nalaman, no, may mga fake pala na ahente din. Parang sa mga nagbebenta ng lupa, di ba? No. Fake agents din. So, sa insurance din po, no, ingat din tayo kasi pwedeng merong mga fake na financial advisor din. So, ngayon, Correct. tuturo namin sa inyo kung paano ba nyo masisigurado na yung kausap nyo ay isa talagang legit na financial advisor. So, share ako, number 1, check nyo yung credentials, 'di ba? Humingi kayo ng license ID number. Correct. Ikaw, Sa akin yung number 1 dito yung huwag kang magsisend agad ng mga sensitive informations. or yung hindi dapat nagsasabi sa'yo ng mga sensitive information, gano'n. Oo, yung mga ganon. Kasi kapag yari, nagbigay ka kaagad ng mga details mo sa kanya, for example, lalo na related sa bank, di ba? Sasabihin sa client nila, client, para magbayad ka, I need your bank details and everything. Tapos, wala na. Oo, yun. So, wag ka muna magbibigay. Oo, yeah, yung mga nanghihingi ng sensitive. Oh, yun. Tsaka pangalawa, pwede nyo po yung i-verify dun sa company na sinasabi niya or pwedeng sa insurance commission, yan. Pwede rin nilang i-check kung talaga bang etong taong to ay connected talaga ay at talagang credible talaga. nabigyan ng license na mag-offer ng insurance. Ano pa? Correct. Ano, trust your gut. Ganon din Parang malalaman mo talaga kung fishy or like parang meron tinatago tong financial advisor na to na kumakausap sa akin Oo. Diba? Oo. Parang sa kutob lang talaga yan. Pag mga babae talaga may mga Malakas kutob-kutob. talaga yung kutob ng mga babae. So, ibig sabihin talaga, pag nakikita mo na parang ano naman to, parang nagmamadali, gusto nang makaklose, parang gusto Oo. niya nang magbayad agad ako, parang yun, pag may mga ganun ka ng feeling, nako, check mo na. Oo. Kasi, dapat hindi masyadong pinipressure Yes, din. hindi pinipressure ang mga Oo. client kasi dapat dinidiscuss yan ng maayos. Oo, kasi kumbaga, ang quality client naman talaga kapag kukuha yan, kukuha talaga yan, no? So, ako naman, yung no receipt. So, no receipt, no trust dapat, gano'n. Ibig sabihin, syempre dapat, may papakitang resibo. Yan. Lalo na kasi may mga client tayo na minsan, di ba, on the spot gusto na nilang kumuha agad ng insurance. Tapos, hindi nila afford yung sa mag-bank transfer pa, ganyan. Gusto nila cash agad. So, kunwari, kung sa financial advisor kayo nag-abot ng inyong bayad sa inyong policy, no, kailangan maipoprovide silang provisional receipt sa inyo. So, pag wala, ayan, nako, tanungin nyo bakit wala. So, mahalaga po na merong maipapakitang resibo sa inyo yung kausap nyong ahente. Correct. And also, isa pa na pwede nating tignan is, you ask for presentation. Kasi a credible financial advisor is knowledgeable. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung ino-offer na service niya. Kaya niyang i-explain ng maigi sa'yo and Oo. ma-address niya lahat ng mga questions mo. So, if ever hindi niya na-explain sa'yo ng maayos or tinatanggihan niya mag-present, ibig sabihin, wala siyang alam dun. Oo, kasi usually yung mga kliyente ang nagtatanggi sa presentation, Oo, pero minsan may mga ahente din na tumatanggi sa Yes. presentation, 'di ba? Kasi hindi nila alam kung paano Paano i-present. Correct. And okay naman na you already know the product before you ask ask a presentation. Pero yung ito na lang yung magse-serve sa as kumbaga magki-clear
pa ng mga confusions mo. So, very important na you have a discussion with the financial advisor before you purchase a product. Yes. And sa akin ayun, isa rin talaga on how to determine kung talagang fake tong ahente na to, connected dun sa sinabi mo no, na as for presentation, yung kapag nag-present naman too good to be true, 'di ba? Too good to be true yung offer. Kasi 'di ba yung kunwari may tinanong ka tapos sige lang siya ng sige para lang talagang ma-close or Oo alam mo lang ng mapa-oo oo. ka or ma-submit yung application. So doon pa lang 'di ba medyo maging hesitant na tayo as a client. No, bakit parang oo to ng oo? Kasi kaya alam mo maraming mga kliyente na kumbaga nagkakaroon sila ng confusion na alam mo nung nakakuha na sila ng insurance. Tapos akala ko ba ganito, akala ko ganyan. Kasi yun nga, hindi na ipaliwanag talaga ng maigi sa kanila. Kasi ang goal nung ahente Is ay makuha ma-close agad. lang Oo, talaga. ma-close Hindi agad. pinaliwanag ng maayos. So kapag ganun yung mga na-encounter po nating financial advisor, no, kumbaga, I mean, maging tayo, mag-isip tayo. Kasi, kumbaga, as a financial advisor, no, our goal, ito naman para sa mga kapwa nating financial advisor, our goal is to really present to them kung ano yung best na financial or Plan or for policy para sa kanila. and Kaya, kailangan may assessment, may mga ganun tayong ginagawa. yes. And aside from that, no, kasi as a financial advisor, we do post online. So that's why very important na tignan din yung online presence niya. Tignan mo kung ano yung mga pinagpo-post niya. And if this is something na knowledgeable or like talagang meron talaga siyang value na isinishare. And kung meron siyang mga followers, 'di ba? Para malaman mo na legit talaga yung financial advisor na Oo, to. kumbaga, pinapakita niya talaga na connected Oh, siya. tsaka meron siyang activity Yes. related doon sa kung saan company siya nagwo-work, 'di ba? For example, may mga uma-attend siya ng mga events and everything, 'di ba? Yes, and yun, yung huli para sa akin is yun, check their email address. Kasi usually, kapag ikaw ay isang financial advisor or kahit saan naman kapag ahente ka, no, meron kang, kumbaga, registered business email address. So, yan yung may mga, kunwari kami, since kami ay under ni Sun Life, so ang email address namin is palaging may @sunlife.com, di ba? Oo, kasi baka mamaya yung Gmail niya or yung email address niya ng kausap mo is maldita08@gmail.com. Ganon, ganon, di Ito ba? sa spelling ha, tignan natin Oo. kahit na at sunlife.com eh, double E pala Oo. yung Sun Life. Oo, di ba? Boss mapagmahal, di ba? Yung Oo. mga ganun. At Malilin lang tayo gmail.com. dito. Oo, so mga ganun, X na agad Mabusisi talaga talaga yun. dapat ang ganapan natin dito. Yes, so, Kasi pera ang usapan nito eh. And then also our future. So, at saka yung peace of mind. Kasi Yes. what we offer is the peace of mind para sa ating mga kliyente, 'di ba? So, yun, sa lahat naman ng bagay, guys, kailangan maging mapagmatsyag tayo, maging maingat tayo before natin pasukin, lalo na kapag usapin na pera yan, Or 'di ba? So, investment. Yes. kailangan pipili tayo ng someone na pagkakatiwalaan natin kasi kumbaga ito yung future yung binabay natin dito Correct. Oo. Yes. And, Ikaw ba? And dapat talaga, hindi ka basta-basta kumukuha kung hindi mo kilala yung financial advisor. So, very important talaga na you research and then you meet also the financial advisor or kilala mo rin siya personally. If hindi Kahit personally, maganda face to online. face, 'di ba? Or meeting. virtual. Yan, because maramdaman mo kung para sa'yo yung financial advisor na Oo, yan. yung the Diba? one. Oo, Pag the nakausap mo siya, one. Fudge, oh my gosh, ganon. Parang feeling ko, siya talaga. Ay, may ganun. Ang May magiging ganun. partner ko for life. Yes, Parang oo. ganon. Partner for life. Kaya kung kailangan nyo ng partner for life, guys, nandito lamang kami. Message nyo lang kami sa aming mga email address. Ayan, may registered email address po kami. Our registered email address. And nandyan din po sa link sa baba sa description yung aming Facebook page. So if you are looking for a trusted financial advisor, yan, message nyo lamang po kami. Again, I am Kath. And I am Aika, and we'll help you to have a good future. And we promise, if ever tayo ang financial Yes, advisor, oo. we promise na kami ay magbibigay sa inyo ng brighter future. Oh, brighter future. Wow. Yeah, and ako naman, no, para dun sa mga kliyente natin na meron,
kumaga meron kumaga nawala na sila ng nawala na sila ng Trust advisor. or ng Yung parang advisors. nawala na yung presence or hindi na sila connected or hindi nila alam kung sino yung financial advisor nila. No, you can message us para matulungan namin kayo na i-check kung yung policy nyo kung meron kayong concern, ganyan. Kasi mahalaga na from time to time nagkakaroon tayo ng policy review with our financial advisor. So yun guys, hope na natulungan namin kayo sa simpleng vlog na ito and see you sa ating susunod na Vlog. Yun. bye!